Okay guys, balitang OFW po tayo sa bansang Middle East. So nakatanggap po tayo ng balita, isang Pinay na nagtatrabaho po sa bahay, tumakas sa kanyang employer, nadala ito sa sulsol ng mga kaibigan. Nahuli siya ng pulis dahil natagpuan po itong naipagtalik sa isang itik sa basement ng Bellagio Mall. Kasi yung basement doon sa Bellagio Mall is parking lot yun. Doon kami dati dumadaan pag bumibili ng maleta para ibigay sa Bahay Kalinga, doon sa Polo Riyadh. So, paalala ko lamang po sa mga kasambahay, huwag po kayong aalis sa bahay ng inyong amo para lang makipagkita kung kani-kanino para makipagbembangan. Bakit po kasi ang hilig nyo sa mga itik? O kaya yung sinasabi na yung ibang lahi. Alam naman natin na pag sinabing itik, mga Indian, Pakistani, Bangladesh, yung mga ganyang lahi. So, mas masarap pa rin pong mahalin ng mga Pilipino kaysa sa ibang lahi. Kasi hindi nyo po kilala yan, hindi nyo yung kauri. Mamaya, pag namahal kayo ng itik, baka ilulublob kayo sa putik. Hindi natin nilalahat ng ibang lahi is ganyan. Pero kung kahikilala mo lang, nakilala mo lang sa social media, nakachat mo lang, nakipagtagpo ka, tapos nakipagbembangan ka, sa public place pa, may CCTV, nako kabayan, parang binigyan mo rin kami ng kahihiyan. Lagi dyan may nahuhuli sa may batha, sa may Bellagio Mall na prostitute. Pero hindi natin alam kung Pilipino lahat yon. Kasi minsan mas masahol pa yung mga ibang lahi tulad ng Indonesian. Yung Indonesian, mas malandi ang mga yan kaysa sa mga Pilipino. Kaya sana mga mahal po namin mga kasambahay, bago po kayo tumakas sa inyong amo, pag-isipan nyo po muna. Kasi minsan yung mga kaibigan ninyo na nag-a-advise, sila din po ang nagpapahamak sa inyo. Kung umalis kayo o tumakas kayo sa bahay ng inyong amo, dumiretso po kayo ng polo. Meron akong sinabihan ng ganyan, na dumiretso sa polo, pero ina-advisean daw siya na pag pumunta siya ng polo is makukulong siya. Hindi po. Ang polo or MWO, takbuhan po yan ng mga OFW, lalo na yung mga inaabuso. Pero kung tumakas ka, umalis ka na nga sa bahay ng inyong employer, tapos kung saan-saan ka pa nagpupunta, dumaan ka pa sa iyong kaibigan, wala kang ikama, wala kang passport, pwede kang makulong or pwede kang mahuli ng pulis. Lalo na pag nasa kaibigan ka, baka yung kaibigan mo is madamay pa. Kaya kung may bala kang umalis sa bahay ng iyong amo, dahil mabagal yung pagdating ng tulong, kaya naisipan mong tumakas, dumiretso po kayo sa polo. Huwag na kayong dumaan kung kani-kanino. Pero kadalasan yung ginagawa ng ating mga kababayan dyan sa Riyadh, pag tumakas sila sa bahay ng kanilang employer, dumadaan sa kaibigan, tapos pumapasok na trabahong cleaners. Pero paalala ko lamang guys sa mga kasambahay. Kung halimbawa galing ka ng kasambahay dahil ang kategory ng ikama mo is kasambahay, nagtrabaho ka ng skilled tulad ng salon or cleaners, hindi po mapapalitan yung kategory ng ikama mo. Mananatili ka pa ring DH. Kaya kung gusto mong maging skilled worker, umuwi ka ng Pilipinas, mag-apply ulit ng skilled workers para pagpasok mo sa Saudi Arabia, yung ikama mo ay skilled na. Kung galing ka ng DH, kung gusto mo magtrabaho bilang isang saloon or cleaners, o makapagtrabaho ka. Pero mga dokumento mo, ikama mo, hindi mapapalitan yan. Mananatili pa rin DH ang record mo. Mapapalitan man yan kung may tutulong sa'yo na employer, pero mahabang proseso yan. At malaking bayarin yung employer na magkakapil sa'yo. Kaya sana po yung mga OFW po dyan sa Middle East, lalo na yung mga papunta ng bansang Middle East, alam natin ang bansang Middle East, madaling makapunta, pero mahirap makauwi. Kasi meron kayong ano dyan meron kayong kapil, may nag-i-sponsor sa inyo. Kahit sabihin natin sa ibang bansa, may nag-i-sponsor sa kanila, pero hindi ganun kahigpit. Diyan kasi, kung halimbawa na umalis ka sa bahay ng iyong employer, umalis ka kung active yung ikama mo, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka nilang ihurog anytime. Pwede kang umalis sa bahay ng iyong employer kung expired na ang iyong ikama mo. Dahil pag once na expired ang iyong ikama mo, hindi ka na pwedeng ihurob ng iyong employer. At pag once na expired ang ikama mo, pwede ka nang lumipat ng company, pwede ka nang lumipat ng ibang employer, at pwede ka nilang ikapil na walang permiso o hindi na kailangan ng approval ng dati mong employer. Kaya sana mga kababayan, bago gawin ang isang bagay na alam nyong nakakasama, pag-isipan muna ng maraming beses. Kung alam nyo naman nakakabuti sa inyo, huwag na nyo na pag-isipan ng maraming beses. Go na. Pero kung alam nyo ikakapahamak ninyo, huwag nyo pong agad-agad gagawin dahil pagdating po sa ibang bansa,
Kahit marami kayong nakakausap na mga kaibigan, marami nagpapayo sa inyo, wala pa rin makakatulong sa inyo kundi ang sarili ninyo. Nagkaroon ng maraming OFW advocate dahil sa mga kasambahay sa bansang Middle East na inaabuso. Dahil hindi na ito makayanan ng ating MWO, Polo, Embassy, OWA, sa dami ng humihingi ng tulong. Pero kung matigas po ang mga ulo ninyo at hindi po kayo sumusunod sa batas kung saan bansa man kayo naroroon, baka yung mga tumutulong po sa inyo ay magsawa na. Kaya sana po magkaroon po tayo ng konting kahiyan sa mga sarili natin. Huwag po basta-basta makipagbembangan kahit saan-saan, kahit sa public place, alam niyo may CCTV, nakikipagbembangan po kayo. Tiisin nyo na lamang po na walang bimbangan hanggat nasa abroad po kayo. Pag uwi nyo ng Pilipinas, makakasama nyo naman ang inyong asawa. So, doon na lang po kayo makipagbimbangan sa inyong asawa at hindi po kung kanin-kanino.